saan man dako po ng mundo, no? Lalo na sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at ganoon din po yung mga naka-tune in sa atin ngayon sa kanila po mga tahanan at masama ang panahon natin kaya salamat sa inyong pag-tune in ano po. Tama lang yan, no? Na ibigay natin sa Panginoon yung ating oras sa bilang paghahanda no sa kanya po sa pagdating nitong bagyo na ito. Mas maganda kasi yung nandoon yung ating kaisipan sa Diyos kahit na anong dumating na mga kalamidad. No? Kaya salamat sa inyong pag-tune in ngayon dito po sa Cool Radio para po sa Balitang Biblia. At kayo nga pala naka-tune in ano, sa DWEN 100.5 FM Cool Radio. At dito po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. Ako po si Brother June at kasama ko ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And pray po muna tayo bago tayo mag-start. Kapatid na Jason. Kasama mo sa panalangin kapatid siya na Brad Manuel. Sige po, magandang salamat po. Magsimula po tayo mga kapatid sa panalangin. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may likha ng lahat ng bagay at nagbigay sa amin ng buhay. Purihin at sambahin po ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito, sa bawat pag-iingat niyo po, sa bawat isa amin sa daan. Salamat. Salamat sa mga pagkain, pananamit, sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niyo. Salamat po. At kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, kahinaan, kasalanang nagagawa, sa salita, sa isip man o sa gawa. Kami po ay nagpapagumawa naway tulungan niyo po kami na patuloy na ituwid ang aming mga kilos, ang aming mga gawa at bawat iniisip. Panginoon, dumadalangin kami sa oras na ito, humingi ng karunungan para sa aming pagtuturo upang hindi kayo magkulang o humigit sa nakasulat sa Biblia. Gayon din po, patnubayan niyo rin po ang aming mga tagapakinig at tagapanood na magkaroon ng bukas na puso at kaisipan para talimahin ang inyong banal na kalooban. Panginoon, dumadalangin kami sa lahat ng tao, sa mga may sakit, karamdaman, nawa po ipagalingin niyo na po sila, lalo na po ito sa panahon ito ng pandemya, sa mga tinamaan ng virus at sari-sari mga sakit. Dinadalangin ko rin po ang si Kuya Manuel na aming tagapakinig, nawa po tulungan niyo po siya na pagalingan ang kanyang nararamdamang sakit ngayon. Ganyan din po sa lahat ng tao, sa mga kapatiran, mga kaibigan na may sakit. At ganyan din po itong Cool Radio, ang buong staff, dinadalangin namin na nawa po kayo na pang bahalang magkaloob ng mga pagpapalang naagop sa bawat isa. Panginoon, salamat sa lahat ng bagay, hindi man nababanggit ng aming dila. Ikaw po ang nakakatarastas, ang lahat ng ito ay aming sama-samang idinadalangin sa inyo, sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At sa atin po mga tagapakinig, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-text sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Para sa Smart po natin, 0998-549-1757. Kung kayo naman ay naka-TM, ay 0916-1154-806. 0916-1154-806. Okay? So, dito na siguro natin matatapos itong pag-aaral natin tungkol kay Satan. Ano po? Ang atin pong layunin, bakit natin ito pinag-aaralan, ay para hayag yung kanya pong mga ginagawa sa atin. At nasa ganon, sa pagkanahayag na natin ito, ay magiging aware tayo ngayon. Although, alam na natin na kahit noon pa, alam naman natin yung tinatawag na masama at mabuti. Pero ito, specifically, nakikita natin ano yung kanyang ginagawa talaga sa atin para tayo ay madaya. Ano po? So, ang ebidensya ay pinakita natin na siya ay gumagawa talaga para tayo ay mapahamak at tuksoin niya ang mundo ay kagaya nung ginawa niya kay Eva at Adan. And then, siyempre, yung kay Jesus Christ, di ba? Na tinukso din niya ang ating Panginoong Jesucristo. And of course, isa pa sa kanya pong ginagawa ay yung minimisguide niya yung mga tao, no? Na para yung katotohanan ay palagi niyang ilihis. Ano po? Buklatin nga natin ulit mga kapatid para na rin sa kapakanan ng mga hindi nakapakinig kahapon. Luke 22 verse 31, kapatid. Anong ginawa niya kay Pedro, no? Para ma-misguide niya si Pedro sa katotohanan. Lucas 22 verse 31. Opo, hanggang 32. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamamanih ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya
At ikaw, kung makabalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So sabi niya dito, nakita natin na pwede pala talagang gawin ni Satan yun eh. No? Talaga sabi ni Jesus Christ, hinihingi ka ni Satanas eh. Gusto kanyang ligligin. Ay nakita natin ang nangyari kay Pedro. Itinatwa niya ang ating Panginoon Kristo 3 beses. Pero sa awa naman ng Panginoon, nakabalik siya. Nagsisi siya. Kaya kasabi ni Jesus Christ, nakita nyo, mismo nag-uusap sila. Sabi niya, kung makabalik ka, patibayin mo ang iyong mga kapatid. So nakita natin, talagang hindi tayo ginagawang robot ng Diyos eh. Andun yung kalayaan. Babalik ka o hindi ka babalik, bahala ka. Nasa sa iyo yan. Pero sabi ni Jesus Christ, hinihingi ka ni Satanas eh. Gusto kanyang ligligin. Talagang susubukin ka. Sabi niya, kung mapagtagumpayan mo yan, makabalik ka. Sige, patibayin mo mga kapatid. And ginawa ito ni kapatid na Pedro. Talagang ang tao, tayong lahat, no, pwedeng gawin ni Satan yung ganung bagay. No, na talagang imbis na yung tama yung takbo natin, pwede kanyang i-misguide. Pwede kanyang ilihis doon sa talagang takbuhin mo. Pwede kanyang dayain. Kasi yun ang talagang gawain ni Satanas, yung mandaya. Pero alam natin, ito si Pedro, masyadong masigasig ito pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, isa sa mga gawain ni Satan ay yung binasa natin noong nakaraan na yung magpagsisinungaling. Kasi sabi nga niya doon, sabi ni Jesus Christ, ang ama ng sinungaling ay si Satan. So talagang ganun. No? Alam nyo kaya talagang sa Bible sinabi talaga ng Biblia, lahat talaga ng tao sinungaling eh. Kaya pagdating sa katotohanan, hindi mo pwedeng gawing basihan ang kaisipan ng tao. Talagang sa Diyos ka dapat magbase. Dahil lahat ng tao sinungaling. No? Yung tao na nga na gumagamit ng salita ng Diyos, nagsisinungaling pa. Hindi pa niya namamalaya na yung palang kaisipan niya, yun ang naibibigay niya, pero ang kanyang sinasabi ay salita daw ng Diyos, yung kanya ibinibigay. Pero sa madaling salita, mapapansin mo na yung isang tagapagturo, pagka nagtuturo siya ng salita ng Diyos, dinadagdagan niya na sa kanyang kaisipan, siya na ang nagsasalita, hindi na yung Biblia. No? Kaya yun, doon tayo kailangan maging maingat. Kasi pagka nagbabasa, nandun na yung interpretasyon eh. Hindi, dapat yung, okay lang naman na mag-interpret ka, pero dapat pag nag-interpret ka, mababasa. Sakto doon. Sakto din doon sa binabasa mo. Kaya, yun yung sinasabi natin na pag ang tao nag-iisip, nawawala siya sa kanyang kaisipan dahil yun yung sinasabi ng Bible, sinungaling ang tao eh. Pero alin ang totoo? Yung Biblia, yung salita ng Diyos, hindi mo pwedeng pasinungalingan yan. Kasi nakasulat yan. Anong gagawin mo dyan? Di ba? At ngayon, gano'n ang ginagawa ni Satanas. Di ba? Napaka-konti lang ng diferensya, no? Slight lang eh. Napakanipis lang. Kasi bakit? Diba, nagsalita ng tungkol sa salita ng Diyos. Binasa. Kaso, nag-interpret, iba naman yung interpretasyon. Nagsisinungaling ngayon ang tao. You see, ganoon din sa salita ng Diyos. Kapag ginagamit ng iba't ibang mga tagapagturo yan, meron sila mga sinasabi, pero hindi mo naman mababasa sa Biblia. May magagandang layunin, pero totoo, kahit na maganda ang layunin mo, kung wala naman din sa hulog, wala din naman sa authority ng Bible, hindi pa rin tama. Kaya ang pinakamaganda, bumasi ka sa Diyos para hindi ka magsinungaling. No? Kaya sabi ni kapatid na Pablo doon sa Romans 10, di ba? Kung ang paniniwala nanggagaling sa pakikinig, and then yung pinapakinggan mo, dapat salita ni Kristo. Huwag salita ng tao. Kasi ang lahat ng tao ay sinungaling. And kapag ang tao nagsisinungaling, ang ama niya ay ang Diablo. Kaysa pantalata, kapatid, Marcos chapter 4, verse 15. Ano yung ginawa ni Satan na makikita natin ang ebidensya ng kanyang paggawa sa mga tao, para ang tao ay mapahamak. 4:15 kapatid ng Marcos. At nang mga ito yaong nga sa tabi ng daan, na doon nahasik ang salita. At nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. So ano pang ebidensya na si Satan ay gumagawa sa ganitong paraan? No, sabi diyan, kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, tinatanggal niya yung salita ng Diyos. So sinisira niya yung salita ng Diyos mismo. So kasi alam naman natin kwento dito, 'di ba? 4 na binhi ito. So doon sa 4 na binhi, mayroong isa nalaglag daw sa batuhan, ay sa daanan, sa batuhan, sa damuhan, at saka sa matabang lupa. So alin yung sinasabi doon? Yung mga nahulog sa tabi ng daan, ito yung mga nakikinig ng salita ng Diyos.
Tapos hindi nila naiintindihan kasi merong nag-aalis ng salita ng Diyos sa kanilang kaisipan. Tinatanggal yun ni Satan. Yun ang sabi po doon ng Bible. Kaya isa yan sa mga ebidensya. Brad, bakit ganito? Pagka nakikinig ako ng salita ng Diyos, hindi ko maintindihan. Sabi ng Biblia, may nagtatanggal sa iyo. No? Kaya kailangan, sabi ni kapatid na Santiago, di ba? Pagka nagbabasa ka, dapat talaga mag-pray ka. No? Humingi ka ng karunungan galing sa Diyos para andoon yung guidance ng Diyos kapag ikaw ay nagbabasa o kung nakikinig ka. Opo. No? Para yung kalaban ng Diyos, tsupi, matanggal siya. Kasi kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, merong Satan. Di ba? Merong nagtatanggal niyan sa ating kaisipan para hindi mo magawa yung pinagagawa talaga ng Diyos. Opo. At syempre, bibigyan ka niya ng sari-saring mga ingay, tag dito, mga distraction, no? Para hindi mo mapakinggan ng tama kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So, isa lang makikita natin dito. Tinatanggal niya. So, sinisira niya yung salita ng Diyos. Yan po ay isa sa mga gawain ni Satan. So, tandaan natin, pagka nakasulat na at sinisira natin, yan ay kasama sa mga gawain ni Satan. Eh di lalo na yung tinatanggal mo yung salita. No, kaya doon sa ating texter na lagi niya sinasabi, pananampalataya lang, ligtas na. Tinatanggal mo yung bautismo. Yan ang gusto ni Satan. Yung pagka nabasa mo, may tatanggalin ka para masunod yung sarili mo. Di ba? Kaya sinasabi natin, itong pananampalataya na dapat mong sampalatayanan, pag sinabing biblical, pagka nasusulat talaga, maniwala ka pag nakasulat. Kung hindi nakasulat, eh di huwag ka maniwala. Di ba? Yun ang sinasabi ng Bible para sa atin. Isa pa sa mga ebidensya ng paggawa ni Satan, nung unang siglo, no? Sa panahon ng mga Kristiyano, yung mag-asawa, kapatid, Acts chapter 5, si Ananias at saka si Sapphira. Ano ba sabi ni Pedro sa kanila? Nung magsinungaling itong mag-asawa na ito. 5 verse 1. Sa 5 na kapatid. Para mabilis na. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga, at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Sorry kapatid ha. Verse 3 pala hanggang 5. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang iyaoy nananatili pa, hindi baga iyaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ano daw ang nangyari kay Ananias? Pinuspos ni Satanas ang kanyang puso. So, ano pa yung ebidensya na talagang ginagawa ni Satanas? Pagka ang isang tao pala nagsisinungaling, pinupuspos ni Satanas yung puso niya. Pagka nagsisinungaling siya. Ebidensya mismo yan ng Bible. Pagka ganun ang ginagawa natin, kapag ka nagagalit ka, kapag ka gusto mong gumawa ng masama, nakaisip ka ng masama, merong pumupuspos sa iyong puso. At ang sabi diyan, yan ay si Satanas. Kaya wag tayong pakakampante. Kasi baka iniisip ka natin, kaya nga sabi nung nag-request itong subject na ito, baka iniisip nga naman natin na si Satan lalapit sa'yo na kulay pula, may sungay, may buntot, may pakpak, at saka kanya akitin o dadalhin sa masama. Hindi po. No? By influence, makikita mo kaagad. Pagka yung puso mo napupuspos ng kasinungalingan, ayan na, gumagawa na siya. Kaya matakot ka na. Di ba? Kapag ganun na ang nararamdaman mo, ayon sa pag-aaral natin, andyan Satanas. Di ba? Yung simple-simple nga lang nakikinig ka ng salita ng Diyos, tapos hindi mo maintindihan. Sabi ng Bible, andyan, may katabi ka. Tinatanggal niya yung mga napapakinggan mo para hindi mo maintindihan at hindi mo magawa. No? Akala natin, ganun lang. Di ba? Kaya sabi nga, akala natin yung Satan, ganun siya na talagang magpapakita pa siya ng practical. Talagang, tsaka mo lang masasabi na, ayan si Satan. Hindi. Yung impluensya niya, yung gawa niya, yung ebidensya ng mga nangyari, makikita mo, andyan talaga siya. Di ba? Kaya kung hindi mo maintindihan yung pinag-aaralan natin, siyempre, tumutulong yan Huwag niyo intindihin yan. Di ba? Kaya kung sino nakikinig dyan, manalangin po kayo. Kasi baka tabihan kayo at hindi niyo maintindihan para hindi siya mabuking kung anong ginagawa niya. Pray po kayo, mga kapatid.
Kasi napaka-importante nitong pag-aaral natin ito. Pag hindi mo naintindihan, tuwan-tuwa siya. Kasi bakit? Hindi mo ako mabubuking diyan, June. Kasi bakit? Hindi ko papaintindihan sa mga nakikinig. Oh. Pero simpleng-simple lang yung trabaho niya. Nagsinungaling ka, andyan siya. Pagka, ano sabi doon? Pagka hindi mo maintindihan, andyan siya. Pinupuspos ang iyong puso at iyong isipan. Kaya ingat tayo mga kapatid. Ano pa mga kapatid? 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Sa unang Thessalonica, chapter 2. Yan. Oh, sa 2, ang talata ay 18 kapatid. 1 Thessalonians Hmm. 2:18. Oh, yan. Temo kapatid. Sapagkat nasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli at hinadlangan kami ni Satanas. Pansinin po ninyo, no? Kahit sa pangangaral ng salita ng Diyos, may mga bagay talaga na humahad lang siya. Opo. Di ba? Para hindi mo masabi, para hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon. Sabi, hinadlangan kami ni Satanas. So, ano man bagay na, ito, figure of speech, ito sinasabi dito ni kapatid na Pablo, maaaring may ginagamit ang diablo para talagang hindi mo magawa yung pangangaral ng salita ng Diyos. Para mahadlangan ka talaga dun sa gawain na yun. Di ba? So, ano daw? Di ba may mga anghel siya? Gumagamit din siya ng mga masamang tao para hadlangan ka. Opo. No? Para hindi mo magawa yung sinasabi ng Panginoon. Ngayon, isa pa sa nakita natin na ginawa ni Satanas, although ito yung Old Testament pa, alam na natin ito, yung kay Job, ano, na talagang akyat panaog siya sa langit. Hindi naman na ito nangyayari sa panahon natin ngayon dahil namatay, inilibing at muling nabuhay na si Jesus Christ, nagtagumpay na siya laban kay Satan at si Satan ay nakakulong na o nakatali na. Ano po? Kaya hindi na niya magawa yung gano'n na paakyat baba pa. Noon, nagagawa niya yun. Pero nang bumaba ang ating Panginoon Kristo, namatay, inilibing muli na buhay, siya po ay natalian na. Yun sinasabi from Old Testament, na dudurog ng ulo ng matandang ahas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So, yung Old Testament na nangyari kay Job, nakita natin na talagang hindi naman niya magagawa yung panunukso kung hindi siya magpapaalam sa Diyos. Di ba? Kay Pedro, nagpaalam din ba siya? Nagpaalam din siya eh. Ano sabi? Hinihingi ni Satanas, ikaw Pedro, para ligligin niya. So, nagpapaalam siya by the authority ng taas. Kasi para subukin kung talagang kakayanin mo. Panahon natin ngayon, makikita natin, kalat na yung kanyang impluensya. So, ang gagawin lang natin, mag-iingat tayo. No, para dun sa mga nangyari na yun, na mga napatunayan natin sa Bible na talagang ginagawa niya. Kaya kailangan nating mag-ingat. Ano po? So, pwede ba tayong magtagumpay laban kay Satanas? Pwede po. Ayon kay Jesus Christ, doon sa binasa natin noong nakarang araw, sa Matthew chapter 4, pwede ka magtagumpay laban kay Satanas. Kaya lang, paano ka magtatagumpay? Ano bang ginamit ni Jesus Christ? Para magtagumpay siya. Di ba? Basahin ulit natin kapatid. Para andalin sa kapakanan ng mga ngayon pa lamang nakikinig sa atin. Chapter 4 ng Mateo. Verse Dito na lang tayo sa 8 hanggang 10. muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang maggagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay, so, ano nangyari? Verse 11. Nang maggagay, iniwan siya ng diablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya ay pinaglingkuran. Okay, so pansinin po ninyo ha, pwede nating palayasin si Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pwede pala natin siya labanan eh. Di ba? Huwag kayong matakot. Si Satanas, hindi po yan yung mapula, na may sungay, na may buntot, na may pakpak, na may hawak na tinidor. No? Na pagka lumaban ka, tutusukin ka ng tinidor niya. Hindi po. Napakasimple lang ng panlaban kay Satanas. Salita ng Diyos. Kaya nga, yung lagi natin sinasabi, kung wala kang alam na salita ng Diyos, tatalunin ka niya kasi siya mismo may alam sa salita ng Diyos. Ayon dito sa binasa natin sa chapter 4, nagsagutan sila ng Jesus Christ. Talata sa talata. No? Pero nanatili ang pagtatagumpay. Dahil bakit? Naubusan siya eh. Nung nagsabi si Jesus Christ ng talata, sagot din siya ng talata. Sagot din si Jesus Christ ng talata. Pagkatapos, wala na siya nagsagot.
Di ba? So, ibig sabihin lang, talagang meron din siyang hangganan pagdating doon sa bagay na yun. So, ang salita ng Diyos, ginagamit niya pantukso lang. Pero yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi niya magagamit yan. No? So, yun yung paraan ng paggamit ni Satan ng salita ng Diyos dito eh. No? Paano niya ginamit kay Jesus? Pandaya. Kaya yung mga salita na may pandaya, ginagamit niya yan. Pero yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi niya gagamitin yan. Kaya kung wala kang alam sa katotohanan ng salita ng Diyos, tatalunin ka ni Satanas. Isang katotohanan yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga lagi natin sinasabi, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. No? Basahin natin. Kasi bakit? Panlaban natin yan sa dyablo. Yun ang tanging paraan para malabanan mo siya. Ano sabi ni kapatid na Santiago? Ito, binanggit din ito ng kapatid na Rafael Ortiz. No? Noong nakarang araw, tinext niya ito eh. Santiago 4, talatang 7. Salamat kapatid na rap, no? 4 talatang 7. Apo kapatid. Pasakop nga kayo sa Diyos, na tapat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Pwede mo siyang salangsangin. Pagka makakagawa ka na ng masama, salangsangin mo siya. Tanggihan mo. Iwasan mo. Pagka ganun pala ang ginagawa natin, na naiiwasan natin yung paggawa ng masama, nasasalangsang natin mismo ang dyablo. So, pwedeng labanan, hindi? Pwede. Kaya huwag niyong isipin ang labanan natin, kagaya ng sinasabi natin. No? Na talagang Diyos sa harap mo. Pagka ganun talaga yung tsura ni Satanas, may napakalabanan yun. No, may hawak natin ito. Tapos, ang laki-laki, kulay pula. Tapos, tutusukin ka lang noon. No? Tsaka matatakot ka pa. Itsura pala, matatakot. Hindi mo talaga malalabanan yun. Pero kung tutusin, kung talagang ganun lang yung itsura niya, alam mo na yun, hindi panlaban sa panlaban. Kaso talagang physically, hindi man ganun ang labanan eh. Kundi ano sabi dito? Salangsangin mo lang siya. Tatakas na siya sa iyo. Paano mo siya sasalangsangin para tumakas siya sa iyo? Salita mo? Hindi. Salita ng Diyos. No? Kaya maganda din yung input ni kapatid na Rafael Ortiz. Ano sabi niya? Salita ng Diyos ang dapat, hindi salita ng tao. No? Salita ni Kristo. Yun ang dapat na sasabihin natin. Kasi yun ang pansalangsang kay Satanas eh. No? Pero, liwanagin ko lang, meron kasi mga nagsasabing, pag sabihin, in Jesus name, lumalayo si Satanas. Sa isang banda, sabihin natin, parang tama din naman eh. Pero hindi mo madadala sa Satanas sa ganung salita. No, dapat alam mo ang salita ng Diyos. No? Na talagang may kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. May kapangyarihan siya. Pero ang ibig sabihin ng salitang in Jesus name, in the authority of Christ. Ano po? So, mas maganda pa rin na alam mo yung salita ng ating Panginoon. Okay, mukhang hindi natin matatapos na. 1:26 na. Sige, bukas na lang. Ituloy-tuloy natin ito. And then, tingnan natin ano pa yung pwede natin gawin para malabanan natin si Satanas. Bukas, maganda yun. No? Talagang ibibigay sa atin ng Bible. Paano mo siya malalabanan? Anong gagawin mo para malabanan mo si Satanas? Nakasulat po yan. Ano po? Salamat kapatid na Rafael Ortiz sa iyong mga input. Bukas mag-input ka pa, basahin din natin yung iba. Okay, bati na po muna kayo mga kapatid. Magandang hapon po. Batiin niyo si kapatid na Manuel, sabi niya, nanonood daw sila pati yung kanyang asawa, si Sister Nida Astubesa at si Sister Marisa Iligado. Yan, mga nakikinig po yan sa ano ba yan? Nalisbitan. Nalisbitan ba yan? O, nalisbitan yan. Okay. Sige po, bati na kayo. Sige po, magandang hapon po dyan sa bayan ng Mercedes. Sinabati ko ang pamilya Agbuya, Nanay Lita, Tatay Tirso. Magandang hapon po. Hansel family, Mornales family, sa lahat po ng mga kapatiran dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Tia Rita Agbuya, nanonood sa Facebook Live. Magandang hapon po, Auntie. At dyan sa aking mga kabarangay dyan sa Del Rosario. Biboy Pork Chicharon, yung mga nakikinig dyan. Kay Marinel Encinas. Sa mga kasama niya dyan, magandang hapon po. Roselio family dyan sa San Isidro, magandang hapon po. Kay Tia Glinda at Tio Dado, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapitbahay niyo dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa family Isgira, kina Rayani at kina Brad Nestor, Brad Raul at Sister Rosing. Sa lahat po ng nakikinig dyan, magandang hapon po. At sa ating mga viewers sa Facebook Live, salamat po sa inyong lahat at God bless you po. Okay, isa-isa po natin mga nanonood po. Isa-isa kapatid. Sabi ni kapatid na Jemuel Palong-Palong, kapatid, magandang hapon po, nakikinig po kami ngayon. Salamat kapatid. Salamat po. Si kapatid na J. Algaba, nanonood din, at saka si kapatid na Rafael Ortez, Leonard Layusa, Los Bitorla. Sabi dito ni Los Bitorla, mabiyaya at mapagpalang umaga sa inyo mga bro. Sana po Amen. dagdagan pa ng oras
ang inyong programa. God bless po. Siguro po, sana nga madagdagan ano po kasi kahit po kami nabibitin din. Analayos, Rot Giso, at saka si Jasper Cruz Ritondo. Sabi nito, bro, kumusta po? At sa Bayan ng Mercedes, Barangay 3, ang lahat po ng mga kamag-anak natin dyan, po, magandang hapon sa inyong lahat. Pati na rin sa mga kapitbahay ko dyan, sa kina Lula Ayong, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At dito sa Lugi, ang lahat ng mga suki natin ng Binangkal, po, magandang hapon po sa inyong lahat. At God bless po. May nagtatanong, bakit daw hindi ko binabati ang maganda kong asawa? Lagi kong binabati. Binabati natin si Darren, tsaka lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Wala na tayong oras, ha? Basta lahat po kayo binabati na namin. Thank you sa ating mabait na technician, si Sir Francis Ibia. At ganoon po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan at mga kapatid, iniwan po namin kayo na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Ingat po tayo sa bagyo. Bye-bye! God be with you till we meet again. Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia.